Magandang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating special edition ng ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po ay Martes Santo. Tayo po ay nasa loob na sa pinakamagandang linggo sa buong panahon dahil hindi po Pasko ang pinakamaganda na Pasko kundi ang Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon meron po tayong isang special edition at dahil dito meron po mga kabataan na makaka-inspire po sa atin at mag-share po sa atin ng kanilang mga karanasan, ng kanilang po mga experience po tungkol po sa Holy Week. Kaya po mga kapatid, welcome po kayo ulit sa ating Biblical Spirituality Weekly Special Edition. Ngayon, tayo po ay magsisimula sa pamamagitan ng isang opening prayer. Simulan po natin ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalang binibigay mo sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po kami ng panahon para makapagnilay sa ginawang sakripisyo ng inyong anak sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang makapagsisi sa aming mga kasalanan at makapagbagong buhay para sa inyo at sa aming mga kapwa. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng mga kabataan sa buong mundo. Maramdaman po nawa nila na ang iyong sakripisyong ito ay dahil mahal na mahal niyo po sila. Ito aming samot dalangin sa Panginoong Hesus na nagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Brother Sky. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating panalangin sa pamamagitan ng opening song. My child
child, you need not fear. The dark will set you free and bring your heart to me. God of Galilee, my child, you need not fear. The dark will set you free. Let my heart like yours to me. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits me. At ngayon, ang bawat isa sa mga kabataan natin sa ating ministry ay magbabahagi po ng kanilang mga karanasan, ang kanilang po mga kaalaman tungkol po sa Holy Week. So, kaya stay with us and watch this Biblical Spirituality Weekly with our youth. Hi everyone, my name is Elijah from Apostleship of Prayer in Gagalangin, San Jose. Holy Week for me is the time or week of meditation, sacrifice, and panunumbalik or alalahanin ang sakripisyo ni Jesus para sa atin. So, napili ko is 7 palabras, which is 7 last words. So, kaya ako napili ito is lagi pinapaalala sa akin ito kung paano magpatawad. Katulad na sa una is sinabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. Inisip nito na kung paano pinatawad ni Jesus ang mga taong nanakit sa Kanya mismo. Ako bilang tao, madami na nanakit sa akin, madami akong nasaktan. Mahirap sa akin magpatawad. Mahirap din sila ipagdasal dahil nga nasaktan ako. Then, itong pagdadasal na itong week na ito, pagdadasal ko, yung practice ko sa week na ito is magpatawad ng mga taong nanakit sa akin, mga taong nasaktan ko. At siguro ito na rin yung time para patawarin ko sarili ko bilang makasalanan at ialay ko ang sarili ko kay Jesus. Hi, I'm Aliana. I'm from Biblical Apostolate and I'm a secretary. I'm from San Rafael Parish, Balitan naman. Ang Semana Santa sa akin ay ang pagbabalik noon, kung saan we feel like story on what happened to Jesus Christ and His fans. We bring back on how He sacrificed His life. Ngayong Semana Santa, tinatama din natin kung paano yung paghihirap niya through sa mga Lent Masses ngayong panahon ng Paris. Sa aming parokya, may activity kaming tinatawag na Rito ng Pagbubuhay, kung saan sa araw ng salubong, kung saan ang muling pagkabuhay ni Jesucristo at ang pagkikita nila ng nagdadalamhating si Maria. Mayroon kaming 4 na katao, kung saan may 2 babae at 2 lalaki, nagsasayaw, nagagayak, natutuwa, nagbibigay pugay sa dalawang magkina. Isang makasaysayang araw, ako po si Eldrin Bella mula sa parokya ng Our Lady of Fatima Parish, Bacood, Santa Mesa, Parish Youth Ministry Coordinator. Para sa akin, ang Kwaresma ay ang panahon upang kilalanin at magbalik tanaw tayo sa ating mga sarili. Alamin ang ating mga pagkakasala. Ang kwento ng mahal na araw ay hindi lamang kwento ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, ito rin ay nagbibigay ng pag-asa ng muling pagkabuhay at magbabagong buhay. Santo Enchero,
Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Kaya noong mga panahon ng ating mga ninuno, sila ay gumagamit ng mga imahen upang ipaliwanag at ikwento ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Isa sa aking mga kinagawian tuwing mahal na araw ay ang pagdidibisyon sa Santo Entierro. Nangangahulog ang pagkukumbaba at pakikisama sa paghihirap ng ating Panginoon. Isa rin sa mga ritual o mga tradisyon na aking ginagawa ang pagdadasal bago ito makabalik sa aming parokya. Ang dibisyon at tradisyon ng Santo Entierro ay pinasa mula sa mahabang panahon, mula sa aking mga lolo, sa aking magulang hanggang pagbaba sa akin. Pabago-bago man ang panahon, ngunit ang pagdidibisyon sa Santo Entierro ay hindi nagbabago. I'm Carlo Nachor from Youth of the Neo-Catechumenal Way of St. Anthony of Padua, Manila. Para sa akin, ang Holy Week is ang paghahanda, ang huling paghahanda para sa pagpasok ng pinakamalaking pista ng sineselebrate ng isang katolikong tao. Ito yung Easter celebration, and itong linggo rin na ito is preparation din natin para maging masaya sa pagpasok na itong Paschal Triduum and makita yung kahalagahan ng selebrasyon na ito, and yung maramdaman din natin yung tunay na kaligayahan dito sa pistang ito, dahil minsan most of the people is nagiging malungkot lang dito sa Holy Week na to, pero ang totoong meaning na to is yung pagiging masaya dahil papasok si Kristo sa kamatayan, which is also meaning na through this death is merong pagkabuhay muli, and ito yung nagbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa. And for the practice naman na ginagawa ko this Holy Week is ito yung confession. And napakahalaga na itong confession dahil parte ito ng pagbabalik loob. At the same time, may isa itong sign ng pagiging mahina ako bilang tao na kailangan kong humingi ng tulong. Although nandun na yung pagpapatawad ng Diyos, is kailangan ko pa rin humingi ng pagpapatawad na ito and makita yung kahinaan ko na hindi ako katulad ng Diyos na kayang gawin lahat. Meron akong kahinaan. And usually, itong confession na to is a sign also ng pagmamahal ko sa aking kapwa. Dahil every time na nagkakasala ako na most of the people don't know, is naapektuhan ko rin yung mga tao nasa paligid ko. And paano ko makakagawa ng mga gawain para sa Diyos kung meron akong kasalanan sa aking puso, kaya merong confession, kaya merong pagbabalik loob na pinapractice. And for me is hindi lang this Holy Week dapat pinapractice yung pagka-confess. Bukod sakali ay throughout our life na we should practice also this confession dahil hindi perpekto ang tao, and dito is nakikita natin na kailangan natin ng Diyos para sa ating buhay. Ngayon, upang tayo po ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa mga nag-share po ng ating unang 4 na sharers, tayo po ay manalangin at makinig sa isang awit na mag-i-inspire din po sa ating gabi ng panalangin. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died.
Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Hold us with your hands, O Lord, embrace us with your arms, and protect us with your love. In your cross we lift our lives. Bless us with eternal life. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Ako si Joseph Marie G. Quinto ng Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist sa may Pinaglabanan po, San Juan City. Ako po ay parte ng Ministry of Altar Servers. Nung ako po ay bata pa, naituro po sa amin na ang Semana Santa ay mga sagradong araw po kung saan nating ipinagdiriwang yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. May mga pamahiin rin po na ituro sa akin. Siyempre bilang isang Pilipino, lumaki rin po ako sa mga pamahiin na yan. Na bawal magkasugat, bawal maligo. Pero po nabago po yung pananaw ko nung ako pa'y sumali sa altar servers. Sa mga araw po ng Semana Santa, ito po yung mga banal na araw kung saan ating ipinagdiriwang yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Nagsisimula po tayo dun sa Ash Wednesday at natatapos po ito sa Paschal Triduum. Sa Paschal Triduum, doon po natin sineselebrate yung Last Supper, yung evening Mass of the Lord's Supper, kung saan ginagawa yung washing of the feet. Doon na naman po sa Good Friday, doon rin po ginagawa yung Veneration of the Holy Cross. At matatapos po ito sa Easter Sunday, yung pinakarurok ng ating paghahanda at ng ating pananampalataya. Dito po, tayo ay umaasa na ang Panginoong Jesucristo ay muli nating makakasama sa buhay na walang hanggan, katulad po ng kanyang ipinangako. Hi, ako po si Chanel Joy Pahatagan na Lazaro. Ako po ay kabilang sa Ministry of Youth Catechesis sa parokya ng San Roque de Mandaluyong Parish. Ang Semana Santa po para sa akin ay ang panahon ng pagninilay-nilay at manalangin dahil ang linggong ito ay ang pagbabago ng sanlibutan dahil sa pagliligtas sa atin ng Yesu Cristo. Ano nga po ba ang mga ginagawa namin pag Semana Santa? So, ang napili ko po ay ang Angels sa Easter Sunday. Ang preparation po namin para dito ay pinapractice po namin ang aming mga angels. Sinasabi po namin at ini-ensayo po namin sa kanila kung ano po ang kanilang gagawin at aawitin sa mismong event po. Sa mismong event po, ang amin pong gagawin ay hatiin po namin ang mga angels sa 5 bahay kung saan si Father po ay iikot upang basbasan po yung bahay na aawitan ng aming mga angels. Pagkatapos po nun ay babalik po sila sa simbahan upang magsaboy po ng bulaklak.
Ako po si Ivy Esteban, naglilingkod bilang isang choir sa San Pilipineri Parish. Ang Semana Santa para sa akin, isang linggo na binubuo ng mahal na araw. Mahal na araw dahil dito na ipapakita ko at nadarama ko na nagsasakripisyo ako kasama sa pagkamatay ni Jesus Cristo. Dahil nga mahal na araw, pinapadama ko ang aking pagmamahal kay Jesus Cristo sa pamamagitan ng mga paggawa ko ng mga corporal works of mercy, pagdalaw sa mga matatanda, pagdalaw sa mga bahay ampunan, at pagbibigay ng pagkain sa mga batang nasa lansangan. Ginagawa ko ito para maipakita ang pagmamahal ko kay Jesus. Dahil sabi nga ni St. Francis of Assisi, sa ating magbibigay, tayo ay nakakatanggap. Hi, ako si Josen Lazarte, isang lektor ng St. John Mary Vianney Parish, Taguig, formerly Makati. Una, ano nga ba yung Semana Santa? Ito ay pag-alala sa pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ano nga ba yung Semana Santa para sa akin? Para sa akin, maihahalin tulad yung Semana Santa sa isang salamin. Yung isang salamin, nagpapakita siya ng refleksyon ng isang tao sa panahong ito ng ating pananampalataya. Mahalaga na maigi nating pagnilayan at tingnan ang sarili nating refleksyon, lalo na ang ating mga gawi, yung pakikitungo natin sa ibang tao, at pati na rin ang pagpapahalaga natin sa Diyos. Sa napakaraming gawain at responsibilidad ng mga kabataan sa labas ng simbahan, sinisikap ko na makibahagi sa mga programa ng aming parokya. Una dyan ay yung pagsama ko sa Stations of the Cross na ginaganap every Thursday of the week. Bilang lektor ng aming simbahan, kami yung naatasan na magbasa ng mga panalangin sa mga istasyon na Stations of the Cross. Kaya mahalaga yung makadalo kami sa mga araw na ito. Pangalawa ay yung pagsama ko sa pilgrimage. Maganda na isang karangalan na makadalo ako sa ganitong anyo ng pananalangin. Biyaya na meron akong nailalaan na pera, oras at lakas para makadayo sa parokya ng ibang mga probinsya. Dito mas napapagtibay ko yung aking pananampalataya kasi hindi lang nakikita ko yung ganda ng mga lumang simbahan, pati na rin yung malago at malayong istorya na pinanggalingan nito. Masarap din sa pakiramdam na makasamang nagdarasal ang maraming tao sa bawat simbahan. Dito nakikita ko na walang sinisino yung pananampalataya, walang edad, walang estado sa buhay, ang pinipili ang pananampalataya. At huli sa lahat, gusto ko lang magbigay ng mensahe, lalo na sa mga kabataan, na maganda na makilahok tayo sa mga programa ng ating simbahan sa kahit na anong paraan. Maraming salamat kasi nabigyan din ako ng pagkakataon na makapag-share at nawa ay makahanap pa tayo at makahikayat pa tayo ng mas maraming kabataan na mapagtibay ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, andiyan pa ba kayo? Nandito po tayo with our last part ng ating pong pagbabahagi. Tayo po muli ay makikinig po sa ating pong huling pong awitin para tayo pong lahat ay mas lalo po mapanatag ang ating pong kalooban at magpahinga sa piling ng Panginoon sa Martes Santo na ito.
Ngayon, tayo po ay magkaroon po ng maiksi na synthesis sa pamamagitan ng konting recap sa mga sinabi po ng mga kabataan natin, di ba? Mga kapatid, ang ganda-ganda ng mga sharings nila kasi lahat sila may pagkapareho pero lahat sila din meron po yung pagkakaiba ng kanilang pag-sharing. Nakita po natin na malinaw sa isip at sa puso ng mga kabataan natin na ang Semana Santa, ang mga mahal na araw ay ang pinaka-importanteng panahon sa ating simbahang Katoliko, sa ating pananampalataya. Dahil dito po natin pumatuklasan ang pagmamahal ni Kristo, ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Nakita po natin na hindi porket kabataan sila, hindi po sila aware sa pagmamahal ni Kristo. Kaya po mga kapatid, nakita niyo po na lahat ng mga sinabi nila ay bumabalik po sa isang bagay, sa isang punto. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sana sa mahal na araw na ito, ngayon po ay Martes Santo, bukas Miyerkules Santo, at sa Huwebes magsisimula po tayo ang Triduo Pascual. Tayo po lahat ay babalik sa puso ng Diyos, babalik sa puso ng Ama, upang natin makita na hindi po in the past po ang mga ginawa ni Jesus, kundi para sa ating ngayon araw na ito. Kahit tayo'y makasalanan, lahat tayo, kahit si sister, lahat tayo po'y makasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos with no conditions. The only thing is, do we accept His love? At nakita po natin ang lahat ng practices ng mga kabataan natin na naging patunay na tinatanggap nila ang pagmamahal ni Kristo. Katulad po sa mga sinabi po nila, no? Ang mga ginagawa nila, katulad po ng mga works of mercy, ng pagpapakain po sa mga bata ng salansangan, sa pagbibisita sa mga orphanages, sa iba't ibang mga ginagawa po nila. Nakita po natin na yun po yung diwa ng Lenten season at mas lalo po ng mga mahal na araw. Bakit? Kasi ang sabi po sa simulang-simula po ng Lenten season, pray,
fast, and give. No? Kaya hindi po lamang ang prayer or ang fasting, but to give our time, to give our resources, to give what we have sa mga tao na nangangailangan. Kaya nakita din natin sa mga kabataan yung active participation sa mga gawain sa simbahan, especially sa liturgical acts, sa liturgical part, and ganun din po sa mga devotion, no? Katulad po sa ginagawa po nila sa mga pilgrimages, na ginagawa po nila sa pagbabasa at pagsusunod-sunod po sa daan ng krus. Nakita po natin mga kapatid, paano din sila nagpa-participate po sa pagdalaw po ng Santo Entierro sa mga tahanan. Nakita din po natin at narinig po natin yung mga sinasabi nila tungkol po sa senakulo, sa pagpapractice po, no, sa mga anghel nakakanta po sa salubong, o katulad po yung isa sa isang parokya na ang tinatawag po yan ay pagpupugay, no, rito ng pagpupugay. Kaya nakita po natin mga kapatid na importante na hindi lang tayo maging involved po sa mga activities. Katulad po sa sinabi ni Father Ado last time, no? Na meron po mga tao sa simbahan na ginagawa po ng lahat ng bagay na ginagawa nila para sa Diyos. Pero sana lahat ng mga ginagawa natin pero meron po yung simplicity, no? Isa lang ang gusto natin, magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kung may pumapalagpak sa atin o wala, andun pa rin tayo. Kung may sumusuporta sa ating o wala, andun pa rin tayo. Kasi isa lang ang ating sineserve. Sino po yun? Ang Diyos. At ipinakita po sa ating ng mga kabataan. Lastly, isa sa mga kabataan ay nagsabi po siya tungkol po sa kahalagahan ng kumpisal. Isa sa mga pinaka-importante kasi lahat ng mga debosyon ay maganda. Lahat ng mga gawain ay dapat gawin. Pero yung pinaka-importante ay ang pagbabalik loob sa Diyos. At paano po natin ginagawa ito? Sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Lahat po ng ibang debosyon ay hindi po katumba sa isang sakramento. Katulad ng Eucharistia, katulad ng kumpisal. Kaya kung tayo po ay nagro-rosaryo, nagsisiete palabras, katulad po sa isang parokya, no? At sa maraming parokya pa, no? Kayo din po. Ay lahat po ina-attend natin, pero ayaw natin magbago. Ayaw natin baguhin yung ating pagkatao. Ayaw natin or nahirapan po tayo bumalik sa bahay ng Ama, ng Diyos Ama, sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Meron po yung isang red light, no? Ang sabi ng mga kabataan ngayon, red flag, na kailangan po natin tignan, merong something na hindi pa okay. So, importante ito para sa ating mga kapatid. Kailangan po natin bumalik sa Panginoon sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig ngayon, sa panonood at pagsusubaybay po ng ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon tayo po ay magpapatuloy at matatapos sa isang pong closing prayer. Tapusin natin sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Lalo't higit po sa pagmamahal na ibinuhos niyo sa krus. Ipinapanalangin namin na mapagtanto ng lahat, pati ng mga kabataan, ang pag-ibig mong ito, na hindi man kami karapat-dapat, pinaggindapat mo kami makasalo sa iyong pagkabuhay. Itulot niyo po na matutunan po namin ang ganitong halimbawa ng pagmamahal. Pinagdarasal ko po ang mga kabataan na sila ay maging malakas at puno ng pag-asa sa pag-ibig. Ito'y aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Lars. So ngayon, tayo po ay makikita-kita next Tuesday sa ating Biblical Spirituality Weekly. Well, hindi po in person, online, pero live. So, see you next week. Happy Easter in advance.